Si Chacha, go Ito nga Cha. po, Tito Sen. Opo, welcome back Yes, to the ma'am. show. Ito na nga, SP, may pahayag itong si Senator Ping Lacson itong nakaraan. Sinasabi niya, ang pagbabalik daw po ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee will be on June 19. Pero sa Senate calendar, January 19. January 19, I'm sorry, June 19 tuloy. January 19, which is next Monday. Pero dito sa Senate calendar, January 26 pa po dapat ang balik ng sesyon ninyo. Pwede niyo po bang paintindi sa amin, pagka po ba ganito po pwede talaga siyang humiling na magkaroon ng hearing kahit wala pa po o hindi pa nagbabalik yung regular session ng Senado? Paano po yung magiging proseso nito? Usually, yes, kasi nung araw pa yan, pagka-break namin, merong motion on the floor yung majority leader na ino-authorize ng Senate President na pwedeng mag-hearing ang mga committees during the break. As a matter of fact, medyo debatable yan pagka-adjourn sine die. Pero meron kaming resolution to that effect. Pero, so itong Christmas break, pwede talaga yan. Ngayon, ang Blue Ribbon Committee, siya lang ang motu proprio yung pwedeng tumawag ng hearing na hindi kailangan ng resolution, hindi kailangan ng privilege speech, hindi kailangan ng bill. So, pwede talagang tawagin ni Senator Lacson yan. Ngayon, nag-text lang siya sa akin, tumawag lang siya afterwards upang i-clear sa akin na pwede ko siyang bigyan ng quorum. Dahil pag siya lang mag-isa tumawag, naka-break nga naman. Kaya parang nagpaalam siya sa akin. At sinabi ko naman pwede. Of course, pwede. Ngayon, nalaman din ng ibang mga kasama namin. So magsisi-attend din sila. Senator Tulfo, Senator Risa, Senator Francis. Magano sila, magsisi-attend din sila nung alaman nila na meron on Monday. Oo. So mapapaaga po ang pasok nitong ating mga senador. Paano po ba pag ganyan? May written authority pa po galing sa inyo allowing, or sabi nyo nga kanina, yung hawak po na komite nitong si Senator Ping, yan lang ang natatanging komite na hindi na kailangan pa ng resolusyon. Correct. Pwede siya tumawag. So if I'm not mistaken, as early as baka today, if not Friday, today maglalabas siya ng invitation sa mga dapat imbitahan. At inarantiya ko naman sa kanya na ako'y makaka-attend. At as far as the Senate President is concerned, okay yan. Okay. Walang problema. Opo, that's very good to hear. Ano po, kasi Tito Sen, kumbaga marami po ang bulag sa mga nangyayari ngayon. Napakainan po nito na magbalik po ng investigasyon ang Blue Ribbon. Yung pong imbitasyon na iyan, sole din po yan na authority ng chairman at wala na po kayong mga note-note pa doon. Oo, authority ng chairman yun, natawagin yun. Okay. Itawag yun. Opo, Walang opo. problema yun. Kasi nga, nagkaalala din kami doon sa, nagkaalala siguro si Senator Lacson doon sa mga napabalitaan niya. Both sa yung mainstream media at sa social media na ito raw mga nakakontempt sa amin o nakakulong sa Senado ay nagbabaliktaran. Siguro, hindi mga abogado nila, hindi masyadong magandang mga advice na binibigay sapagkat usually naman yung retraction mahina lagi di ba? Ganun ang ano yun. So it doesn't mean na ligtas sila dito sa mga hearing namin dahil sila'y pumabaliktad. Hindi ko pwede yun. Opo. Tito Sen, sino pa ho ba ang naka-detain ngayon in the Senate na mga testigo or resource person sa issue po ng flood control scandal? Si Carly Discaya, si Alcantara, si Hernandez at saka si Hernandez at si Mendoza. Silang apat ang naka-confine pa rin doon sa Senate. As a matter of fact, nung Christmas, nung humihingi sila ng paalam na kung pwede daw sila makauwi ng Noche Buena at babalik daw sila, di ganun kadali yun eh. No? So, pinayagan ko na lang makipag-misa sa loob ng Senado yung kanilang mga pamilya. Magkaroon ng misa. Opo, opo. Yan ho Ano pa sila? Meron kaming may pinalabas na si Senator Francis Pangilinan na mga nakakontempt ng DA. Pero pinalabas na yun before Christmas eh. Opo. Yung doon sa kanya namang komite sa agriculture, ano po? sa Opo, agriculture, opo, opo. Dito po kila Alcantara, sir, hindi, ano ang bawal sa kanila? Sino lang ho ang pwedeng dumalaw sa kanila while in detention? Abogado lang at saka yung
family, asawa, anak. Wala na pong ibang papayagan, no? Walang papayagan. As a matter of fact, mahigpit ang bili namin doon sa USAA. Kasi makapagbintangan dahil doon sa Senate. Di ba nung araw parang umiilag sila sa Senado. Di ba? Huwag daw doon. Pagkaraan kasi nga daw, baka daw, ewan ko kasi ang saan galing yung bintang na yun, baka raw kausapin ng mga senador. Hindi ko naman papayagan yun. Opo. So dito po kila Alcantara, walang senador na pwede o staff ng senador na maaring dumiretso sa kanila. Wala, bawal yun. At saka kung magsusumbong sa akin yung sigurado yung Sergeant at Arms o yung mga tao nila doon. At may CCTV. May CCTV lahat yung area na yun. Opo. Kaya madaling patunayan kung may nagpuntang senador doon or staff nila. Okay. Ngayon, sir, dito nga kaninyo, no, inyo ho bang nakita, nabasa, o napanood yung sinasabi na recantation na affidavit nitong si Alcantara, submitted umano noong Enero 5 sa DOJ na binabawi ang lahat ng kanyang mga sinabi? Paano yung 100 plus million na binigay niya, babawiin din niya? Hindi ganun kadali yun eh. Hindi madaling, ewan ko, hindi ko pa nababasa actually, na hindi ko pa nakikita yung sinasabing recantation na papunta ako sa opisina ngayon tanghali. Titignan ko kung merong kopyang binigay sa amin. Pero so far, sa news ko pa lang nabalitaan eh. Opo. Pero ito pong sila Alcantara, if you recall, humarap sila in the Senate at even before basahin yung kanyang sinumpaang salaysay, meron pa siyang mga paunang statement na sinasabi, di ba, kesyo galing sa puso, mga ganun pong mga... lahat po iyon on record at yung kanyang at ang inyong kopya ng kanyang sinumpaang salaysay, duly notarized po, everything is above board. Yes. Everything is above board. Ewan ko itong sinasabing recantation. But again, as I said, no, ang mga experience ko nung araw pa hanggang ngayon, yung recantation, napakahina. Kahit sa husgado, laging matibay yung unang statement eh. Opo. Sige po. Sige. So, Tito Sen, ito pong hearing na ito, more or less po, may quorum na po tayo. Nakakagarantiya po tayo doon for Monday next week. Oo, kasi ang, guaranteed na attend ako eh. So may quorum na kagad si Senator Lacson kasi, di ba, ang ginawa nating rule ng araw pa is basta't may kasama yung chairman. May quorum. Opo. Unless may question, no? Doon dalawa lang kami, sino kay question. Pero attend sila eh. Attend sila. So, automatic yun. Meron kami. Kahit questionin nila based on the rules. Meron rules ng Senado na gano'n yun. May quorum yun. Okay, sige po. Ito, magpahabol lang ako, Tito Sen, ha? Opo, kasi mukhang may tampo si former Senator De Lima na wag daw siyang ikumpara kila Senator Bato at saka kay Ginoong Trillanes kasi yung daw involuntary ho naman daw kasi yung sa kanya ang sinasabi niya. Meron siyang may tampo dun sa inyong statement daw na inihahambing siya kay Senator Bato. Hindi naman namin inihahambing. Sinasabi ko lang yung tungkol sa sitwasyon. Huwag naman niyang ikatampo yun dahil it's merely nagkataon lang na dilema pangalan ng ginamit ko na yun sapagkat pero hindi siya in particular. Ibig sabihin na ehemplo lang yun na nangyayari na hindi nakakapasok ang senador for whatever reason. Si Senator Lacson din eh. Si Senator Lacson ilang buwan yun na hindi pumasok ng araw eh. Wala naman ako narinig kay Senator Lacson na sabihin ka, wala naman siya dapat ikatampo. Napakaliit na bagay nun. Opo. Kaya ngay kumpare, yan lang yun. Kaya ngay ehemplo lang yun. Okay. Pero sir, hanggang ngayon, wala pang paramdam si Senator Bato sa inyo mismo, ha? Wala pa eh. Wala pa. Okay. Wala nung September, October.
Sige, kami po natawag din sa kanya hindi nga po makontak para nga sana makapanayam namin. O sige, so makikibalita kami, Tito Sen, kung sakasakali po. At kami po ay nagagalak, kami po ay natutuwa ng Yes, lubos na bubuksan po muli ang investigasyon para nga po doon sa update natin. Ang publiko ho kasi ngayon, parang after the holidays, wala na po tayong balita. Nasa na ba ang kaso? Si Bernardo ho ba nandidiyan pa? At ito nga po recantation naman ni Alcantara et al. Opo. Si Bernardo nasa DOJ, di ba? Opo, supposed to be. Sige, malaman natin lahat yan sa Lunes. Opo, salamat po na marami, Tito Thank Sen. you. Yes, sir. Thank you. Mabuhay. Thank you. God bless. Thank you. Ay, salamat po naman. Na mabubuhay ito pong investigasyon kasi nga hindi po na natin alam ang mga nangyayari ngayon. Ang sinasabi nga ni SP Soto, today or malamang Friday ilalabas na ni Senator Ping kung sino mga iimbitahan. Ngayon daw yata po may lalatag. Yun Okay, ang and then, sinasabi niya. pero sa isa pong panayam, binabanggit po ni Senator Ping na yun daw pong mga inimbitahan dati na hindi sumipot ay iimbitahan na at kapag hindi pa rin sumipot, hihiling sila. Ito na po, hindi ko na natanong, pero most likely po kapag arrest warrant na, dapat pirmahan po ng Senate President. Klaro ho naman yun. Okay? Ganun pala yun. Opo, at, Natatangi pala ito, babing Senator kasi nga, Ribbon Committee, ano? Kasi nga, ang katumbas niyan in the House ay yung Good Government Committee. Oo. So Moto proprio. kahit naka-break, kahit walang resolusyon, pwedeng magpatawag ng hearing. Opo, ang kaibahan niyan doon sa Committee on Accounts. Nito pong si Terry Ridon, hindi siya pwede magpatawag ng moto proprio. Oo. Kailangan ng approval yun ng House Ng leadership. House leader, oo. Just to clarify. Kapag Committee on Good Government, yun din po yung ang counterpart in the anytime. Senate. Ito po yung Blue Ribbon Committee. At muli po, salamat po ng marami dito po sa mangyayaring investigasyon na ito. Gusto natin malaman, ano ba? Although malamang ay mapayuhan na itong sila Boss Henry na I would like to invoke my right against self-incrimination. Pero maganda rin po na malaman natin ito hong katotohanan sa sinasabing recantation at maging yung update po dito po sa itong si Ginoong Bernardo kasi importanteng mga testigo po ito para po sa Estado. Kayo ba'y sabik na malaman ano na ang nangyayari? Kasi ang maging itong Sandigan Bayan na naglabas po ng warning sa mga panig na huwag daw pag-usapan ito, huwag pa interview sa media kasi meron na pong binabanggit na sub judice rule na baka daw po kayo ma-contempt at ma-penalize kayo. Kung ganun po na may sub judice, bawal na pag-usapan ito, mag-interview tayo ng mga abogado sangkot ho dito, yung kanilang mga kliyente, kung 10 years tayong tahimik dito. Naku naman, ang hirap naman yata nun. Baka sobrang sama na ng loob natin sa tagal nating mananahimik nun. Oo, wag ganon. Itong Sandigan Bayan, naglabas ng desisyon. Wag naman sana. Dito sa kaso po ni dating si Prospi. Tama? Si Prospi. I'm sorry, si Prospi. Si Pros. Alcala. Acquitted sa Sandigan Bayan, doon po sa Bawang Cartel issue. Ay talaga naman. Correct. Alam niyo yung mga buwelo ho nila. Kailan inilabas yung desisyon? Biyernes na naman? Weekend ulit. Ay talaga naman, ha? Pero ang tagal bago naglabas ng desisyon. Kasi, tama ba, 2014 pa yata ito? Yes, parang doon din po Tagal, parang doon din po sa panahon mga kapatid naman din noong pong mga pulis na nasangkot doon sa ghost purchase na mga spare parts ng mga sasakyan ng mga pulis. Gano'n ulit katagal Ang yun? Sandigan Bayan din, inakwit po yung mga starring. Yung mga nasa ibaba ang siyang convicted. Ay talaga naman, good morning sa mga taga-Sandigan Bayan. Kayo ho ba'y maaari pang sandigan ng bayan? O sandigan ng O kaya pwedeng patanong, sabi ng mga kapatid natin, Sandigan Bayan? Ang ginawa natin na think Oo, about it. naalala mo yun. Yung think about it natin, medyo naubol ng kaunti, buti na lang po't naubol. Kasi nga nung binubuo namin, may mga developments. Ano na ubol? Ng kaunti. Sa amin sa mga wari-wari, naubol. Oo, napurnada. Oo, hindi natuloy. Ayun, napurnada. Kasi nga, mabuti na lang hindi natuloy. Oo. Kung hindi, kasi ito na.
Oo, binuuna namin, Kaya nga. binuuna namin, pero may mga development, sandali lang ha, it will be prudent na hindi mo na ituloy. O sige, mamaya po, itutuloy natin ang ating mga pag-uusap at ang ating pong happy hour sa lahat po ng mga nag-aambag-ambagan para po sa ating pong pagbibigay ng tulong sa mga